Tinapon ng barya sa mukha ko, kasabay ng malamig na utos na umalis habang naghihingalo ang aking ina. Sa kabilang kwarto, rinig ko ang halakhak nila sa ibabaw ng aming kama. Kinuha nila ang lahat, ang bahay, ang dignidad, ang pag-asa ko. Ngunit mula sa mga basag na barya, babangon ako at bibilhin ang kanilang buong pagkatao. Hanggang saan ang mararating ng galit ng isang asawang walang-wala na? Wala kang kwentang manugang. Kanina pa ako tumatawag. Bakit hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Nagbubuhay Reyna ka na naman ba habang ang anak ko ay nagpapakapagod sa trabaho? Ang boses ni Doña Salvacion sa kabilang linya ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa pandinig ni Teresita. Mas masakit pa kaysa sa bawat patak ng malamig na ulan na tumatagos sa kanyang lumang kapote. Nakatayo si Teresita sa gitna ng maputik na eskinita. Nanginginig ang mga kamay habang maingat na niyayakap ang isang lalagyan ng mainit na lugaw at isang supot ng gamot. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kirot dahil sa pagod, ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib para sa inang si Nanay Pacing na kasalukuyang nakahiga at hirap huminga sa loob ng kanilang maliit na barong-barong. Ngunit sa pandinig ng kanyang biyenan, ang kanyang pagsasakripisyo ay walang halaga. Isa lamang itong pagpapabaya sa tungkulin sa bahay ng mga Vergara. Bumalik ka rito sa villa ngayon din, Teresita. May mga darating na bisita si Jared para sa bago niyang proyekto at kailangang maihanda ang mga pulutan at alak. Huwag mong idahilan ang nanay mo. Dahil kung hindi dahil sa amin, matagal na kayong palaboy sa kalsada. Alam mo kung gaano kalaki ang utang na loob ninyo sa pamilya namin. Hindi na nakasagot si Teresita dahil mabilis na naputol ang linya, tanging ang malakas na bugso ng hangin at ang paghampas ng ulan sa mga bubong na yero ang maririnig sa paligid. Napakagatlabi siya. Ang alat ng sariling luha ay humalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa loob ng 7 taon, ang utang na loob na sinasabi ni Doña Salvacion ay naging isang kadena na sumasakal sa kanyang leeg, isang katwirang ginagamit ng mga Vergara upang ituring siyang isang aliping walang bayad. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay at dinatnan ng inang maputla at halos hindi na makadilat. Sa kabila ng bigat sa loob, pinilit ni Teresita na ngumiti habang inilalapag ang lugaw sa tabi nito. Nay, kakain muna kayo ha? Babalik din po ako agad. Kailangan lang po ako sa mansyon. Sandali lang po ito, Nay, pangako. Hinaplos niya ang kulubot na kamay ng ina. Isang haplos na puno ng pamamaalam at pagsisisi bago siya muling lumabas sa hagupit ng bagyo. Pagdating sa mansyon ng mga Vergara, sinalubong siya ng nagliliyab na mga mata ni Doña Salvacion at ang malamig na titig ng kanyang asawang si Jared. Si Jared ay nakaupo sa gitna ng malawak na sala, may hawak na baso ng alak at napapaligiran ng kanyang mga kaibigang mukhang mayayaman. Ni hindi man lamang nito tinignan ng basang-basa niyang asawa o tinanong kung kumusta ang kalagayan ng kanyang biyenan. Ano pang tinitingin-tingin mo, Rianan? Magpalit ka na at magsimulang magluto. Nakakahiya sa mga bisita ko. Amoy ulan at putik ka na naman. Ang tinig ni Jared ay walang bakas ng pagmamahal, tanging pangungutya at pagkabagot ang mababanaag dito. Para sa kanya, si Teresita ay isang dekorasyong sira na kailangang itago sa kusina. Lulugulugong sumunod si Teresita. Ang bawat kilos niya ay tila isang makina na walang pakiramdam. Habang nagluluto siya sa kusina, naririnig niya ang tawanan ng mga lalaki sa sala, ang kalansing ng mga baso na nag-uumpugan, at ang boses ni Jared na ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay sa pagbebenta ng mga lupa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang isipan ni Teresita ay naiwan sa kanyang inang nag-iisa sa dilim. Matapos ang ilang oras, nang magsialisan na ang mga bisita, nakita ni Teresita ang cellphone ni Jared na naiwan sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng isang bote ng mamahaling whiskey. Ang screen nito ay biglang nagliwanag, hudyat ng isang bagong mensahe.
Hindi sana ito papansinin ni Teresita, ngunit ang pangalang nakasulat sa screen ay nagpatigil sa kanyang mundo. Lisbeth Ramirez. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hayaan mo lang ang nanay mo na asikasuhin ang tangang asawa mo para hindi tayo maistorbo. Handa na ang mga dokumento para sa lupa ng nanay niya. Bukas, magiging atin na ang lahat. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresita. Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Ang lalaking pinaglingkuran niya, ang pamilyang inalayan niya ng kanyang dangal at lakas, ay kasalukuyan palang nagpaplano kung paano kukunin ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanila ng kanyang ina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit at pait, ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Ang kanyang mga hakbang ay tila papunta sa sarili niyang bitayan. Pagdating sa harap ng kanilang silid, bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa maliit na puwang, nakita niya si Jared na nakahiga, kausap sa telepono ang isang babae, habang ang isang kamay ay may hawak na papel na pamilyar kay Teresita, ang titulo ng lupa ng kanyang ina. Oo, Lisbeth, wala nang magagawa ang babaeng yan. Masyado siyang sunod-sunuran para makahalata. Pagkatapos nito, itatapon ko na siya pabalik sa squatter area kung saan ko siya kinuha. Ang halakhak ni Jared ay tumagos sa dingding, isang tunog na puno ng katusuhan at kawalan ng puso. Eksaktong sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresita ang pag-vibrate ng kanyang sariling cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang munting liwanag ng screen ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Isang tawag mula sa ospital. Sa kabila ng panghihina, sinagot niya ito. Hello? Si Teresita Llorente po ba ito? Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Ang nanay niyo po? Si Pacing. Natagpuan po siyang walang malay ng mga barangay tanod sa loob ng bahay niyo. Masyado po siyang na-dehydrate at hirap ng huminga. Kailangan niyo pong pumunta rito sa General Hospital ngayon din. Napabitaw si Teresita sa kanyang cellphone na lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Nakatayo siya roon, mag-isa sa madilim na pasilyo ng mansyong tila isang malaking libingan. Ang kanyang asawa ay nasa loob ng kwarto. Masayang ipinagpapalit ang kanyang buhay sa piling ng iba, habang ang kanyang ina ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan dahil iniwan niya itong mag-isa para lamang magsilbi sa mga taong sumusuka sa kanya. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dignidad para sa pamilyang hindi ako kailanman itinuring na tao? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng ulan na tila walang balak tumigil sa labas. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong klase ng lamig ang bumalot sa kanyang pagkatao. Isang lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa isang pusong tuluyan ng namatay sa pag-ibig, ngunit muling isinisilang sa poot. Dahan-dahang binitiwan ni Teresita ang kanyang cellphone na lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig ng madilim na pasilyo. Sa kabila ng pinto na bahagyang nakabukas, nakita niya si Jared na nakahiga sa kanilang kama. Hawak pa rin ang titulo ng lupa ng kanyang ina habang may malapad na ngisi sa mga labi. Ang mga salitang narinig ni Teresita mula sa usapan nito at ng kanyang kalaguyo ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib na nag-alis ng huling rason para siya ay huminga ng maluwag. Tinulak ni Teresita ang pinto ng buong lakas, dahilan upang tumama ito sa dingding ng walang anumang pasabi. Gulat na napabangon si Jared mula sa pagkakahiga. Ngunit nang makita nito kung sino ang pumasok, mabilis na napalitan ng inis ang sandaling takot sa kanyang mukha. Walang pasubali niyang pinatay ang tawag at hinarap ang kanyang asawa. Anong problema mo, Teresita? Bakit ka ba nanggugulat? Wala ka na ba talagang natitirang modo sa katawan mo? Ang boses ni Jared ay puno ng pagkayamot.
Tila ba si Teresita ang gumawa ng isang malaking kasalanan? Hindi agad nakapagsalita si Teresita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naggagalit sa luha na pilit niyang pinipigilan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang papel na hawak ng kanyang asawa. Bakit hawak mo ang titulo ng lupa ni Nanay, Jared? At sino si Lisbeth? Bakit niyo pinag-uusapan na ibenta ang kaisa-isang ari-arian ng pamilya ko? Bahagyang natigilan si Jared, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Lumabas sa kanyang mukha ang isang nakakatakot na ngisi, isang ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Teresita sa loob ng 7 taon nilang pagsasama. Wow! So nakikinig ka na pala sa usapan ngayon? Akala ko ba, dakilang sunod-sunuran ka? Kung ibebenta ko man yan, para rin naman sa pamilyang ito. Lubog na tayo sa utang dahil sa pagiging inutil mo at kasalanan mo kung bakit kailangan kong gawin ito. Ang bawat salita ni Jared ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Teresita. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na yon, biglang rumehistro sa kanyang isip ang tawag mula sa ospital. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Lumapit siya kay Jared at hinawakan ang braso nito, nagmakaawa gamit ang boses na halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng yak. Jared, nakikiusap ako sa'yo. Si Nanay. Isinugod siya sa ospital. Wala siyang malay. Please, ihatid mo ako roon. Wala akong dalang pera kahit 5. Kailangan kong makita ang nanay ko. Marahas na binalibag ni Jared ang braso ni Teresita, dahilan upang mapaupo ang huli sa malamig na sahig. Tumingin si Jared sa kanya ng may matinding pandidiri. Ano? Ospital na naman? Alam mo ba kung gaano kamahal ang gasolina ngayon? At nag-iinarte ka na naman ba para lang hindi ko matuloy ang pagbebenta sa lupa? Umalis ka sa harap ko, Teresita. Magsama kayo ng pabigat mong ina. Dahil sa matinding kawalan ng puso ng asawa, naramdaman ni Teresita ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib na tila ba pinipiga ang kanyang puso ng isang dambuhalang kamay. Hindi siya sumuko. Muli siyang gumapang papalapit sa mga paa ni Jared. Please, Jared, kahit konting barya lang para makasakay ako papuntang ospital. Nangangako ako, gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang pabayaan ang nanay ko. Huminga ng malalim si Jared at dahan-dahang dumukot sa kanyang bulsa. May kinuha siyang dakok ng mga barya at nang walang anumang pag-aalinlangan, buong lakas niya itong isinaboy sa mukha ni Teresita. Ang matitigas na metal ay tumama sa kanyang noo at pisngi bago ang mga ito ay kumalat at gumulong sa sahig na lumikha ng sunod-sunod na mahihinang tunog sa katahimikan ng silid. Iyan ang halaga mo, Teresita. Mga barya. Yan lang ang deserve mo at ng pamilya mo. Ngayon, pulutin mo iyan at lumayas ka sa pamamahay ko. Sa sandaling iyon, parang may kung anong bagay ang tuluyang naputol sa kaibuturan ng pagkatao ni Teresita. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagwala. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanyang puso. Yumuko siya at sa gitna ng patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha, isa-isa niyang pinulot ang mga barya sa sahig gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig sa matinding emosyon. Dinala ni Teresita ang mga baryang iyon palabas ng mansyon. Muli niyang hinarap ang malakas na buhos ng ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling dibdib at ang boses ng nurse na nagmamadali. Lumuhod siya sa maputik na kalsada sa labas ng subdivision upang pulutin ang ilang baryang nalaglag mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng itim na putik at ang kanyang mga palad ay nagkasugat-sugat dahil sa matatalas na bato. Ngunit wala siyang pakialam. Tumatakbo siya sa gitna ng dilim. Pinipilit na marating ang ospital kahit na ang kanyang mga binti ay tila bibigay na sa labis na pagod. Ang bawat hakbang niya ay patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang ina. At ang bawat barya sa kanyang kamay ay paalala ng kalupitan ng pamilyang kanyang pinaglingkuran.
Nang marating niya ang emergency room ng ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa aircon. Nakita niya ang isang doktor na lumabas mula sa kurtina kung saan nakahiga ang kanyang ina. Agad na lumapit si Teresita. Ang kanyang damit ay basang-basang at puno ng putik, habang ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding takot. "Doktor, ang nanay ko po." Kumusta po si Nanay Pacing? Huminga ng malalim ang doktor at tinanggal ang kanyang salamin. Isang senyales na nagpabilis, lalo sa kaba sa dibdib ni Teresita. "Ligtas na ang nanay mo sa bingit ng kamatayan, iha. Ngunit dahil sa tindi ng stroke at dahil na rin sa matagal bago siya nadala rito, naparalisa ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Maaring hindi na siya makapagsalita o makagalaw ng tulad ng dati." Ang mga salitang iyon ay tila huling hatol na pumatay sa natitirang lakas ni Teresita. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa malamig at malinis na sahig ng ospital. Wala siyang lakas na umiyak ng malakas. Tanging ang mga luha na lamang na walang tigil sa pag-agos ang nagpatunay sa tindi ng kanyang pighati. Gumuho na ang lahat ng kanyang pinangarap. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga na tila isang panaginip para kay Teresita. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina, pinagmamasdan ang mukha nito na wala ng malay at puno ng mga tubo. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng magparamdam na nagbibigay ng bagong liwanag sa mundo matapos ang isang malakas na bagyo. Nagpasya si Teresita na lumabas sandali upang kumuha ng sariwang hangin. Sa may gate ng ospital, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo. May hawak na isang tumpok ng mga papel na may mga numero. Ito ay isang bulag na tindero ng loto. Sa hindi malamang dahilan, tila may humila kay Teresita na lumapit dito. Dinukot niya ang mga barya mula sa kanyang bulsa. Ang mga baryang naging simbolo ng kanyang kahihiyan. Ang mga baryang may bahid pa ng putik at natuyo niyang sariling dugo mula sa sugat kagabi. Inabot niya ang mga barya sa matanda. "Isa po, Lolo. Kahit anong numero po." Kinuha ng matandang bulag ang mga barya at hinawakan ang kamay ni Teresita. Kahit hindi nakikita ng matanda ang kanyang hitsura, tila naramdaman nito ang matinding bigat na dinadala ng babae. Napabuntong hininga ang matanda at nanginginig ang boses na nagsalita. "Iha, napakabigat ng iyong puso. Ngunit tandaan mo, ang gabi ay laging nagtatapos sa pagsikat ng bagong araw. Huwag kang mawalan ng pag-asa." Inabot ng matanda ang isang piraso ng papel. Tinanggap ito ni Teresita nang walang anumang inaasahan. Itinago niya ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang bulsa at muling bumalik sa loob ng ospital upang bantayan ang kanyang ina. Wala siyang kamalay-malay na ang maliit na papel na yon ang magiging susi sa pagbaligtad ng kanyang kapalaran. Sa loob ng maliit at mapanglaw na banyo ng ospital, tanging ang dahan-dahang pagpatak ng tubig mula sa sirang gripo ang bumabasag sa katahimikan. Nakasandal si Teresita sa malamig na pader. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa bilis ng tibok ng kanyang puso na humahampas sa kanyang mga balon-balunan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang lukot na papel na binili niya mula sa matandang bulag, kasabay ng isang lumang dyaryo na napulot niya sa upuan sa labas. Isa-isa niyang pinagtugma ang mga numero. Ang unang 2, ang sumunod na 3, hanggang sa huling bilang. Nanigas ang kanyang buong katawan, tila tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Muli niyang tiningnan, muli niyang binasa, hanggang sa ang mga numero ay tila sumasayaw na sa harap ng kanyang nanlalabong mga mata dahil sa panibagong bugso ng luha. 335 milyong piso. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang 2 palad upang pigilan ang isang malakas na hagulgol na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang luha ng pighati na ibinuhos niya kagabi sa ilalim ng ulan. Ito ay ang luha ng isang taong matapos ang mahabang panahon ng pagkakalunod ay sa wakas nakaramdam ng hangin sa kanyang mga baga.
Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak, isang pag-iyak na puno ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na pag-asa. Sa gitna ng kanyang emosyon, naramdaman niya ang muling pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula kay Doña Salvacion. Hoy Teresita, nasaan ka na namang babae ka? Akala mo ba ay tapos na ang trabaho mo rito dahil lang dinala mo sa ospital ang nanay mo? Bumalik ka rito ngayon din at ihanda ang hapunan. Kung hindi, huwag ka nang umasa na makakabalik ka pa sa bahay na ito kahit kailan. Isasama ko sa kalsada ang lahat ng basurang gamit nyo. Binasa ni Teresita ang bawat salita nang may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Wala na ang takot na dati ay nagpapanginig sa kanyang tuhod tuwing makakatanggap ng ganitong banta. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid, hinarap ang sarili sa burado at maduming salamin ng banyo. Nakita niya ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok, may mga bakas ng tuyong putik sa muka at suot ang isang kupas na damit. Ngunit sa likod ng kaawa-awang anyong yon, may isang bagong ningas na nagliliyab sa kanyang mga balintataw. Lumabas siya ng banyo at dahan-dahang lumapit sa kama kung saan nakahiga ang kanyang ina. Hinaplos ni Teresita ang namumutlang pisngi ni Nanay Pacing. Ang kanyang ugnayan sa ina ay tila nagbibigay sa kanya ng higit pang lakas. Nay, hindi na tayo maghihirap. Pangako ko sa inyo, Nay, babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Pagagalingin kita, ililipat kita sa pinakamagandang kwarto rito. Hinding-hindi na tayo yuyuko kahit kanino. Pag-alis sa ospital, sumakay si Teresita sa isang jeep patungo sa mansyon ng mga Vergara. Sa buong biyahe ang kanyang kamay ay hindi bumitaw sa maliit na papel na nakatago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang bawat lundag ng sasakyan sa baku-bakong daan ay tila paalala ng kanyang mga pinagdaanang hirap. Ngunit ngayon, bawat hinto ay tila hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng malakas na boses ni Doña Salvacion mula sa bukana pa lamang ng pinto. Aba, dumating din ang prinsesa. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa nagugutom si Jared? At tignan mo nga ang hitsura mo. Napakadungis mo. Bilisan mo at maglinis ka roon sa kusina. Yumuko lamang si Teresita. Isinuot muli ang maskara ng isang sunod-sunuran at mahinang asawa. Opo, Mama. Pasensya na po. Marami lang pong inasikaso sa ospital. Ang kanyang boses ay mahinhin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, binibilang na niya ang mga araw na matitira para sa mga taong ito sa loob ng bahay na ito. Nakita niya si Jared na pababa ng hagdan, bihis na bihis at tila may pupuntahang mahalagang okasyon. Walang pakialam na tiningnan nito ang kanyang asawa. Siguraduhin mong masarap ang luto mo, Teresa. At huwag kang lalabas ng kusina habang narito ang mga kaibigan ko. Ayaw kong makita nila na ang asawa ko ay mukhang katulong. Tanging isang maikling pagtango ang isinagot ni Teresita habang siya ay nagluluto at naglilinis sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan. Ang kanyang isipan ay malayo sa mga gawaing bahay. Sa bawat pagkuskos niya sa sahig, iniisip niya ang bawat sentimo na babawiin niya sa kanila. Sa bawat paghuhugas niya ng pinggan, inilalarawan niya ang mukha ni Jared kapag nalaman nito na ang inutil na asawa niya ang humahawak sa kanyang leeg nang sumapit ang malalim na gabi. At lahat ay mahimbing na ang tulog, kinuha ni Teresita ang kanyang lumang cellphone. Sa ilalim ng kumot, sa maliit na liwanag ng screen, nagsimula siyang maghanap sa internet. Hindi niya kailangan ng karaniwang tulong. Kailangan niya ng isang taong matalino, tapat, at higit sa lahat, kayang lumaban sa kapangyarihan ng pamilya Vergara. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga artikulo tungkol sa hustisya at malalaking kaso ng korporasyon, Attorney Miguel Santibanez. Ayon sa mga nababasa niya, si Miguel ay kilala sa pagiging mailap ngunit matagumpay. Isang abogadong hindi nabibili ng salapi
at may matinding galit sa mga mapangapi. Pinagmasdan ni Teresita ang larawan ng abogado sa screen. Mayroon itong mga matang seryoso, ngunit tila may itinatagong malalim na pag-unawa sa pighati ng iba. Ito na ang huling pagkakataon ko, bulong niya sa kanyang sarili. Kailangan kong maging maingat. Ang galit ay dapat maging plano, at ang plano ay dapat maging tagumpay. Kinaumagahan, bago pa magising ang sino man sa bahay, naghanda si Teresita ng isang maliit na bag. Tinignan niya ang sarili sa salamin sa huling pagkakataon bago lumabas. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na sumisigaw ng saklolo. Sa halip, ito ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang gate ng mansyon, tumingin siya pabalik sa malaking bahay na naging kulungan niya ng 7 taon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga bintana nito na nagbibigay ng isang mapanlinlang na kagandahan. Ngumiti si Teresita ng isang tipid at misteryosong nangiti, isang nangiting hindi kailanman nakita ni Jared. Hindi niyo alam na ang asawang tinatawag ninyong barya lang ang halaga, ang siya mismong bibili sa inyong buong kinabukasan. Naglakad siya patungo sa sakayan. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang daan na tatahakin niya ay puno ng panganib at maaaring mawala sa kanya ang lahat kung siya ay magkakamali. Ngunit sa harap ng opisina ng pinakasikat na abogado sa bansa, tumigil siya at huminga ng malalim. Ang pintuan ay gawa sa mabigat na kahoy at salamin, sumisimbolo sa isang mundong malayo sa kanyang kinalakihan. Handa na ba akong maging bagyo na sisira sa kanilang lahat? Ang tanong na ito ay huling narinig sa kanyang isipan bago niya dahan-dahang itinuon ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto. Handang buksan ang unang pahina ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat hakbang ni Teresita sa makintab at malamig na sahig ng gusali ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang modernong disenyo ng paligid ay lubhang malayo sa amoy ng putik at lansa ng isda na nakasanayan niya sa araw-araw. Nararamdaman niya ang mapanghusgang tingin ng ilang empleyado sa kanyang kupas na blusa at tsinelas. Ngunit hindi niya hinayaang yumuko ang kanyang ulo. Sa loob ng kanyang maliit na bag, ang piraso ng papel na hawak ang kanyang kinabukasan ay tila nagbibigay ng init sa kanyang nanginginig na mga daliri. Nang bumukas ang mabigat na pintong kahoy ng opisina ni Attorney Miguel Santibanez, sumalubong sa kanya ang isang silid na puno ng mga aklat at ang amoy ng lumang papel at kape. Sa likod ng malaking mesa, nakaupo ang isang lalaking may seryosong muka at mga matang tila nakatitig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na paalala ng bawat segundong lumilipas sa katahimikan ng silid. Maupo ho kayo, ma'am. Ang tinig ni Miguel ay malalim at kalmado, walang bakas ng paghuhusga sa kanyang hanyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresita nang marinig ang salitang ma'am. Sa loob ng 7 taon, ang tanging tawag sa kanya ay inutil, katulong o walang kwenta. Ang simpleng paggalang na ipinakita ng lalaking ito ay sapat na upang magsimulang manginig ang kanyang mga labi sa nagbabadyang luha. Salamat po, attorney. Ang kanyang boses ay mahina. Parang isang sugatang ibon na naghahanap ng kanlungan. Inilabas niya ang lukot na tiket mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Hindi siya makatingin ng diretso kay Miguel. Sa halip ay tinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang mga kamay na puno ng mga galos at tuyong balat dahil sa labis na pagtatrabaho. Pinagmasdan ni Miguel ang tiket, pagkatapos ay tumingin siya kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng kasakiman, kundi isang malalim na pag-unawa. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang halagang ito, Ma'am Teresita? Maaari nitong baguhin ang buong mundo niyo. Alam ko po, attorney. At yun po ang dahilan kung bakit narito ako. Gusto ko pong makuha ang pera, pero ayaw ko pong malaman ng kahit sino ang pangalan ko.
lalo na ang asawa ko at ang pamilya niya. Ang bawat salita ni Teresita ay puno ng pait at determinasyon, isang pait na nanggagaling sa 7 taong pagtitiis. Tumango si Miguel at kumuha ng isang malinis na papel. Maari nating gawin iyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang anonymous trust fund. Gagamit tayo ng isang korporasyon bilang mukha ng inyong yaman. Ngunit bago ang lahat, kailangan kong malaman kung ano ang plano nyo. Bakit kailangang itago ito sa pamilya nyo? Humigit ng malalim na hininga si Teresita. Ang kanyang dibdib ay tila kinakapos sa hangin habang inaalala ang mga barya na isinaboy ni Jared sa kanyang mukha. Gusto ko po silang singilin, attorney, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang pinakamasakit para sa kanila. Gusto ko pong bilhin ang lahat ng utang nila, ang bahay nila, ang bawat hininga ng karangyaan na tinatamasa nila gamit ang aking paghihirap. Gusto ko silang panooring mawalan ng lahat, tulad ng ginawa nila sa akin at sa nanay ko. Napatitig si Miguel sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagiging abogado na sanay sa mga komplikadong kaso, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng sakit na nakatago sa likod ng isang tahimik na anyo. Napansin niya ang isang mahabang galos sa braso ni Teresita, isang sugat na tila nakuha mula sa pagkadapa sa magaspang na kalsada. Nang walang sinasabi, tumayo si Miguel at kinuha ang isang maliit na first aid kit mula sa kanyang cabinet. Lumapit siya kay Teresita at lumuhod ng bahagya upang mapantayan ang upuan nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang braso ng babae, isang hawak na puno ng pag-iingat at respeto na tila ba natatakot siyang mabasag ang pagkatao nito. "Huwag po kayong matakot, ma'am. Lilinisin ko lang po ang sugat niyo." Ang boses ni Miguel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa balat ni Teresita, naglalagay ng gamot ng may pambihirang lambot. Naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa haplos ni Miguel patungo sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang taong humipo sa kanya ng may pag-aalaga, hindi para saktan siya, kundi para gamutin ang kanyang sugat. Napapikit siya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. "Salamat po, attorney. Hindi ko po alam kung bakit niyo ito ginagawa. Ginagawa ko ito dahil ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa mga batas, kundi tungkol din sa pagbabalik ng dignidad sa mga taong ninakawan nito." Ang sagot ni Miguel ay tila isang pangako. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nabasag ng marahas na pag-vibrate ng cellphone ni Teresita sa loob ng kanyang bag. Ang pangalan ni Jared ay nagliliyab sa screen. Tila isang demonyong ayaw siyang pakawalan. Nag-aalangan si Teresita, ngunit pinindot niya ang answer button at inilagay ito sa speaker sa hudyat ni Miguel. "Nasaan ka na namang inutil ka? Bakit wala ka pa sa bahay para magluto ng tanghalian? Akala mo ba, dahil nasa ospital ang nanay mo, ay makakatakas ka na sa mga gawaing bahay? Kapag uwi mo rito, siguraduhin mong handa ka sa sermon ko." Ang boses ni Jared ay puno ng puot. Ang bawat mura nito ay tila isang sampal na naririnig sa buong opisina. Hindi sumagot si Teresita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Tinignan niya si Miguel, na ngayon ay nakatayo na, at ang mga kamao ay nakakuyom sa galit habang nakikinig sa pambabastos ni Jared. Pinatay ni Teresita ang tawag ng walang anumang pasabi. Ngumiti si Teresita kay Miguel, isang nangiting puno ng pait. "Attorney, handa na po ako. Itatag na natin ang Tail Holdings. Gusto ko pong simulan ang pagbili sa mga utang ni Jared sa bangko. Ngayon din." Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong klaseng alyansa. "Asahan niyo po, Ma'am Teresa. Mula sa araw na ito, hindi na kayo mag-iisa sa laban na ito. Tutulungan ko kayong itayo ang inyong bungkok mula sa mga basag na alaala ng inyong nakaraan." Nang lumabas si Teresita sa opisina,
Ang araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa kanina. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang presensya ni Miguel sa likuran niya. Nakatayo sa bintana ng mataas na gusali at binabantayan ang kanyang pag-alis. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nananalaytay sa kanyang mga ugat, kundi isang matinding kagalakan na hinaluan ng isang kakaibang kaba. Isang kaba para sa isang lalaking tila nakakita sa tunay niyang halaga sa gitna ng kanyang pagkakaapi. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng villa ng mga Vergara, isang bagong panganib ang naghihintay. Si Lisbeth ay kasalukuyang nakatayo sa harap ni Doña Salvacion. May hawak na isang sobrang naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mga huling transaksyon ni Teresita. Ang lihim na inakala ni Teresita na ligtas ay tila nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Ano itong itinatago mo sa ilalim ng kama mo, Teresita? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang mga lihim mo sa loob ng bahay na ito? Ang boses ni Doña Salvacion ay pumailan lang sa maliit at madilim na silid ni Teresita, puno ng malisya at mapangaping awtoridad. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng kwarto, hawak ang isang luma at kinalawang na lata ng biskwit na pilit na kinuha mula sa pinagtaguan nito sa ilalim ng papag. Kakarating pa lamang ni Teresita mula sa ospital, ang kanyang katawan ay hapong-hapo at ang kanyang isipan ay puno pa rin ng imahe ng kanyang inang nakaratay. Nang makita niya ang hawak ng kanyang biyenan, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang latang iyon ay hindi lamang isang lalagyan ng bakal. Iyon ang saksi sa 7 taon ng kanyang pagtitipid ng bawat sentimong itinago niya mula sa paglalabada at pagtitinda ng pagkain para lamang may maipambili ng gamot at baging para sa kanyang ina. Mama, pakiusap po, ibigay niyo na po sa akin yan. Para po sa gamot ni nanay ang laman niyan. Pinaghirapan ko po ang bawat barya riyan. Ang boses ni Teresita ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Nanginginig sa takot na mawala ang kaisa-isang pag-asa ng kanyang ina. Marahas na binuksan ni Doña Salvacion ang takip ng lata. Ang pagtama ng bakal sa sahig ay lumikha ng isang matalim at nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagkalat sa sahig ang mga barya at ilang gusot na 500 piso. Mga perang may bahid ng pawis at pagod. Humalakhak ang matandang babae, isang tunog na walang bahid ng awa. Gamot? Nagagawa mo pang magsinungaling sa harap ko. Ang pamilyang ito ang nagpapakain sa iyo, Teresita. Ang anak ko ang nagpapagod para sa bahay na ito, tapos ikaw ay nagtatago ng pera. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gastusin natin dahil sa mga kapabayaan mo? Ako na ang magtatago nito. I'll take care of this para masiguro na mapupunta ito sa tama at hindi mo lang waldasin sa kung ano-anong walang kwentang bagay. Pamilya ang dapat unahin, hindi ang sarili mong luho. Ang bawat salita ni Doña Salvacion ay tila isang matulis na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang huling hibla ng pasensya ni Teresita. Gustong sumigaw ni Teresita, gustong-gusto niyang bawiin ang kanyang pinaghirapan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Napakuyom siya ng palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, yumuko ng mababa, upang hindi makita ng matanda ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Opo, Mama. Pasensya na po. Kayo na po ang bahala kung sa tingin niyo ay iyan ang tama para sa pamilya. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong, puno ng pagkukunwari na tila siya ay talunan na. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagyuko, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumigas, nagiging kasing tibay ng bato na handang humarap sa anumang unos. Nang makuha na ni Doña Salvacion ang lahat ng pera, lumabas ito ng silid nang may kasama pang pangungutya. Iniwang mag-isa si Teresita sa gitna ng kalat. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Isang katahimikang tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa pintuan. Si Rosa, ang batang katulong na bago pa lamang sa mansyon.
ay nakatayo roon na may luha sa mga mata. Ate Tess. Ang tinig ni Rosa ay nag-aalinlangan. Dahan-dahan itong lumapit at iniabot ang isang maliit na tinapay na nakabalot sa tissue. Pasensya na po, ito lang ang naitago ko para sa inyo. Nakita ko po ang ginawa ni Madam. Napakasama po nila sa inyo. Napatingin si Teresita kay Rosa. Sa gitna ng dilim at pighati, ang munting kabutihan ng bata ay tila isang bituin sa kalangitan. Hinawakan ni Teresita ang kamay ni Rosa. Ang haplos na yon ay puno ng pangako. Huwag kang mag-alala, Rosa. Hindi habang buhay ay ganito tayo. Tandaan mo, darating ang araw na walang sino man ang makakatapak sa atin muli. Poprotektahan kita. Pangako ko sa'yo. Nang makaalis si Rosa, kinuha ni Teresita ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang ekspresyong hindi kailanman may isip ni Jared o ni Doña Salvacion na kaya niyang gawin. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtipa ng isang mensahe para kay Attorney Miguel. Attorney, kinuha na nila ang huling sentimong mayroon ako para sa gamot ni nanay. Ayaw na nilang itira kahit ang dignidad ko. Ngayon din, simulan na nating bilhin ang lahat ng utang ni Doña Salvacion sa bangko. Gusto ko, sa susunod na maniningil sila, pangalan ko na ang mababasa nila sa bawat dokumento. Huwag kang magtitira ng kahit anong butas para makatakas sila. Ipinadala ni Teresita ang mensahe at humiga sa kanyang matigas na papag. Nakatingin siya sa kisame. Pinagmamasdan ang mga bitak sa semento na tila sumasalamin sa kanyang wasak na buhay. Ngunit sa likod ng bawat bitak na yon, may isang bagong pundasyon ang nabubuo. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa gabi dahil alam niya sa bawat segundong lumilipas, ang bungkwok na ipinagmamalaki ng mga Vergara ay dahan-dahan nang nagiging abo sa kanyang mga kamay. Kinaumagahan, isang malaking baha ng kaba ang bumalot sa buong mansyon. Nakatayo si Doña Salvacion sa may sala. Hawak ang isang banyera ng kape na nanginginig sa kanyang mga kamay. Isang bago at pormal na sobre mula sa bangko ang nakalapag sa mesa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay namumutla at tila nawawala sa sarili habang binabasa ang nilalaman ng liham. Teresita, na kasalukuyang nagpupunas ng sahig sa malapit, ay hindi man lamang nag-angat ng tingin. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang tamis ng unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang patuloy siya sa kanyang paglilinis. Tila isang tahimik na manunulat na nagtatapos ng unang kabanata ng kanyang sariling tagumpay. Ang bango ng mamahaling pabango ni Lisbeth ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa loob ng sala ng mga Vergara. Nakaupo siya sa tabi ni Doña Salvacion. Suot ang isang mabulaklak na bestida na halatang galing sa isang sikat na butik, habang ang kanyang mga labi ay may nakakalokong ngiti. Si Doña Salvacion naman ay tuwang-tuwa, hawak-hawak ang isang mamahaling bag na regalo ng dalaga. Tila nakalimutan na ang kaba mula sa liham ng bangko kaninang umaga. Teresita, dalhan mo kami ng juice dito at tiyakin mong malamig. Huwag mong pairalin ang pagiging makalimutin mo. Ang utos ni Doña Salvacion ay pumailan lang sa buong bahay, puno ng pagmamalaki sa harap ng kanyang panauhin. Lumalabas si Teresita mula sa kusina. Bitbit ang isang tray na may 2 baso ng orange juice. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit tahimik. Ang kanyang paningin ay nakatungo sa sahig upang hindi makita ng dalawa ang apoy na dahan-dahang nagliliyab sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa nang may pambihirang pag-iingat. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang baso, sinadya ni Lisbeth na iusod ang kanyang kamay. Ang malamig na likido ay tumapon sa kamay ni Teresita at dumaloy sa kanyang braso. Ang lagkit ng juice ay humalo sa kanyang pagod. Walang imik si Teresita. Tanging ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang balikat
ang nagpapakita ng kanyang nararamdamang tensyon. Ang lamig ng juice sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kawalan ng init ng puso ng mga taong nasa harap niya. Ay, sorry, hindi ko sinasadya, Teresita. Ang boses ni Lisbeth ay puno ng mapanuyang awa, isang tono na halatang hindi totoo. Napatingin si Lisbeth kay Doña Salvacion at sabay silang humalakhak ng mahina. Tita, parang laging tuliro itong si Teresita, no? Siguro dahil sa sobrang stress sa gawaing bahay. You should hire a real maid. Para naman hindi nakakaya kapag may bisita. Hayaan mo na siya, Lisbeth Hija. Ganyan talaga, kapag galing sa hirap, hindi marunong gumalaw sa loob ng magandang bahay. Teresita, punasan mo ang sahig at umalis ka na sa harap namin. Nakakasira ka ng view. Ang mga salita ni Doña Salvacion ay tila mga latigo na humahagupit sa dignidad ni Teresita. Dahan-dahang kinuha ni Teresita ang basahan at lumuhod sa sahig upang punasan ang tumpok ng juice. Habang ginagawa niya ito, dahan-dahang dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na tiles. At sa loob-loob niya, kinukwenta na niya ang halaga ng bawat square meter ng lupang kinatatayuan nila. Mga lupang hindi na magtatagal ay sa kanya na. Pagkatapos maglinis, bumalik si Teresita sa kusina, ngunit tumigil siya nang marinig ang pangalan ng kanyang ina mula sa pag-uusap ni na Jared at Lisbeth sa may hallway. Nagtago siya sa likod ng malaking pinto. Ang kanyang paghinga ay tila isang marahang bulong na ayaw magpahuli. Don't worry, Lisbeth. Malapit na nating makuha ang lupang yon. Ang titulo ay nasa akin na. Kailangan lang ng pirma ng nanay niya o kahit pekeng pirma lang. After that, we can finally get rid of her. Ihuhulog ko na siya pabalik sa eskinita kung saan siya nararapat. Ang boses ni Jared ay puno ng kasabikan. Walang bakas ng konsensya sa pagtatraidor sa kanyang asawa. The sooner the better, Jared. I'm tired of seeing her face here. At si tita, parang gusto na ring mawala siya para masolo natin itong bahay. Ang sagot ni Lisbeth ay puno ng pait. Isang tinig na tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Teresita. Napasandal si Teresita sa pader. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa pananakit nila, kundi sa katotohanang ang taong minahal niya ay kaya siyang itapon na parang isang basurang wala ng halaga. Ngunit sa halip na luha, isang matinding determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Nang sumapit ang gabi at ang lahat ay nasa loob na ng kani-kanilang silid, lumingon si Teresita sa paligid upang masigurong walang nakakakita. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa hardin sa ilalim ng isang puno ng mangga kung saan madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na nagtatago sa likod ng mga ulap. Tinawagan niya si Attorney Miguel. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng unos. Attorney, nadidinig ko na ang kanilang mga tawa habang pinag-uusapan ang pagkawasak ng buhay ko. Pinaplano na nilang kunin ang lupa ni nanay at itapon ako sa kalsada. Ang boses ni Teresita ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng ugnayan ng puot at pag-asa. Hayaan mo silang tumawa ngayon, Ma'am Teresita. Ang tawa nila ay tila isang pautang na may malaking interes. Darating ang araw na ang tawang yon ay magiging hikbi ng pagsisisi. Nakahanda na ang mga dokumento para sa pagbili ng kanilang mga utang. Sa susunod na linggo, ikaw na ang magiging tunay na may-ari ng lahat ng hawak nila. Ang sagot ni Miguel ay puno ng kapanatagan, isang tinig na tila isang himig na nagpapatahan sa nag-aalab na kalooban ni Teresita. Salamat, Attorney. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga salita ni Teresita ay puno ng katapatan, isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman para sa sinumang lalaki. Gagawin natin ito ng magkasama, Teresita.
Tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Ang huling pangungusap ni Miguel ay nag-iwan ng isang kakaibang init sa dibdib ni Teresita, isang damdaming higit pa sa katarungan. Ngunit bago pa man niya mapatay ang tawag, naramdaman ni Teresita ang isang presensya sa kanyang likuran. Ang bango ng pabango na tila lason ay muling sumuot sa kanyang pangamoy. Si Lisbeth ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara sa hardin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa cellphone na hawak ni Teresita. Sino ang kausap mo ng ganitong oras, Teresita? At bakit parang may itinatago ka sa amin? Ang boses ni Lisbeth ay matalim, tila isang kuko na pilit na kumakamot sa lihim na inaalagaan ni Teresita. Ang takot na inakala ni Teresita na nawala na ay muling gumapang sa kanyang mga ugat habang dahan-dahang lumalapit ang dalaga sa kanya. Mabilis na binawi ni Teresita ang kanyang cellphone mula sa nanginginig na mga kamay ni Lisbeth. Bago pa man nito, tuluyang mabasa ang nilalaman ng kanyang usapan. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang mukha na puno ng takot at pag-aalala. Ano ba ang ginagawa mo, Teresita? Bakit ganyan ka kung makatago ng cellphone? May itinatago ka ba sa amin na hindi namin alam? Ang boses ni Lisbeth ay matalim. Tila isang patalim na pilit na humihiwa sa katahimikan ng gabi sa hardin. Wala po, Lisbeth. Pasensya na po. Ang boses ni Teresita ay nanginginig. Isang perpektong pagkukunwari. Tungkol lang po ito sa utang ko para sa gamot ni nanay. Naniningil na po ang butika. At hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad dahil kinuha na ni Mama ang huling pera ko. Ipinakita ni Teresita ang screen ng cellphone kung saan may isang sadyang inihandang mensahe tungkol sa bayarin. Napanguso si Lisbeth nang may pandidiri. Akala ko naman kung ano na. Utang lang pala. You're so pathetic, Teresita. Kahit kailan talaga ay pabigat ka sa pamilyang ito. Huwag mo kaming madamay-damay sa mga utang mo, ha? Iniwan siya ni Lisbeth nang may kasamang malakas na pag-irap. Ang bango nito na tila lason ay dahan-dahang naglaho sa hangin. Nang sumunod na umaga, ang mansyon ng mga Vergara ay binalot ng isang matinding tensyon na tila isang makapal na usok na mahirap hingahan. Si Doña Salvacion ay pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang legal na dokumento. Jared, halika rito ngayon din. Ang sigaw ng matandang babae ay puno ng takot. Ang bangko, ibinenta na nila ang ating utang na 50 milyong piso sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Ang TL Holdings. Sinasabi rito na maaari nilang kunin ang ating mga ari-arian anumang oras kung hindi tayo makakabayad ng interes sa susunod na buwan. Napatakbo si Jared pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding puyat at kaba. Paano nangyari yan, Ma? Hindi ba't may usapan tayo sa manager ng bangko? Lisbeth, akala ko ba ay maayos na ang lahat sa opisina nyo? Habang nagkakagulo ang pamilya sa sala, si Teresita ay lalong pinagbuti ang kanyang pagpupunas sa mga bintana. Ang bawat hagod ng basahan sa salamin ay tila isang marahang himig ng tagumpay. Naririnig niya ang bawat hikbi ng kanyang biyenan at ang bawat mura ng kanyang asawa. At sa loob-loob niya, naramdaman niya ang unang silahis ng katarungan. Kailangan ko pong lumabas sandali, Mama. Maghahanap lang po ako ng mapagbebentahan ng mga lumang dyaryo at bote para may maidagdag sa pambayad sa ospital. Ang paalam ni Teresita ay tinugon lamang ng isang marahas na kaway ng kamay ni Doña Salvacion na tila ba ang presensya niya ay isang malaking istorbo. Sumakay si Teresita sa isang lumang daip at nagtungo sa opisina ni Attorney Miguel. Sa loob ng opisina, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana na nagbibigay ng isang maringal na liwanag sa paligid. Nang makita siya ni Miguel, agad itong tumayo at sinalubong siya nang may isang nangiti na tila isang kanlungan sa gitna ng unos. Ma'am Teresita, kumusta po kayo?
Ang boses ni Miguel ay puno ng pag-aalala at respeto. Maayos naman po, attorney. Nagsisimula na silang magkagulo. Ibinenta na ng bangko ang utang nila sa atin. Ang boses ni Teresita ay mahinahon na, malayo sa takot na ipinapakita niya sa loob ng mansyon. Kinuha ni Miguel ang mga dokumento ng transfer of debt at inilatag ito sa mesa. Habang binabasa ni Teresita ang mga legal na papeles, ang kanyang buhok ay dahan-dahang humarang sa kanyang paningin. Nang hindi nag-iisip, iniunat ni Miguel ang kanyang kamay upang dahan-dahang iurong ang isang hibla ng buhok ni Teresita patungo sa likod ng kanyang tainga. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Naramdaman ni Teresita ang mainit at malambot na dampi ng mga daliri ni Miguel sa kanyang balat. Isang haplos na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng proteksyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Teresita na puno ng mga pilat ng nakaraan, at ang mga mata ni Miguel na puno ng isang pangakong hindi siya pababayaan. Pasensya na po, attorney. Ang mahiyain na bulong ni Teresita ay sinamahan ng isang mabilis na pag-iwas ng tingin habang ang kanyang pisngi ay dahan-dahang namumula sa isang kakaibang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Walang anuman, Teresita. Gusto ko lang siguraduhin na malinaw mong nakikita ang iyong tagumpay. Ang sagot ni Miguel ay may kasamang malalim na tono ng pagmamahal na pilit niyang itinatago sa likod ng pagiging propesyonal. Attorney, simulan na nating higpitan ang daloy ng pera nila. Gusto ko silang maramdamang unti-unting nauubusan ng hangin. Ipasara mo ang lahat ng kanilang credit lines. Ang utos ni Teresita ay puno ng awtoridad, isang panig ng kanyang pagkatao na dahan-dahang nabubuhay sa tulong ni Miguel. Nang makauwi si Teresita sa mansyon ng hapong iyon, sinalubong siya ni Jared sa pintuan. Ang kanyang asawa ay tila isang basang sisiw. Ang yabang ay napalitan ng isang mapanlinlang na lambing. Niyakap ni Jared ang mga balikat ni Teresita, isang yakap na tila isang ahas na naghahanap ng mainit na madidikitang balat. Teresita, asawa ko, alam kong napakahirap ng mga huling araw para sa atin at alam kong nag-aalala ka para sa nanay mo. May naisip akong paraan para matulungan natin siya at para na rin mailigtas ang pamilyang ito. Inilabas ni Jared ang isang dokumento para sa mortgage ng lupa ng kanyang ina. Kailangan mo lang pirmahan ito, mahal ko. Pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng sapat na pera para sa pinakamagaling na doktor ni Nanay Pacing. Gagawin ko ito para sa inyo. Ang boses ni Jared ay puno ng kasinungalingan, tila isang matamis na kanta na may nakatagong lason. Tiningnan ni Teresita ang dokumento at pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ang kasakiman sa likod ng mga mata ni Jared, ang pagnanasang nakawin ang huling dignidad ng kanyang pamilya. Kinuha ni Teresita ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding puot na pilit niyang itinatago. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang mabigat na pasya. Alam ni Teresita na ang bawat letrang isusulat niya ay isang kasinungalingan, isang sadyang maling pirma na hindi kailanman magkakaroon ng bisa sa batas, isang paraan upang lalo pang mabaon si Jared sa kanyang sariling hukay. Pinirmahan niya ang papel ng mabilis, ang tinta ay dahan-dahang nanuyo sa ibabaw ng dokumento. Kinuha ni Jared ang papel nang may malawak na ngiti, tila isang batang nakakuha ng isang mamahaling laruan, habang si Teresita ay nanatiling tahimik. Ang kanyang puso ay puno ng isang mapait na panalangin. Salamat, Teresita. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo ako matitisod. I'll handle everything from here. Ang pag-alis ni Jared ay tila isang tagumpay para sa kanya. Ngunit para kay Teresita, ito na ang huling hininga ng kanyang pagsasakripisyo. Habang pinagmamasdan niya ang asawa na papalayo, naramdaman ni Teresita ang bigat ng kanyang ginawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagtatanong kung kailan matatapos ang lahat ng pagpapanggap na ito
bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng sarili niyang paghihiganti. Nakaalis na si Jared bitbit ang dokumentong inakala niyang magiging susi sa kanyang kaligtasan, habang si Teresita ay nanatiling nakatayo sa madilim na sulok ng kusina. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa papalayo ay tila isang marahang pagkabit ng huling pako sa krus ng kanilang pagsasama. Sa kabila ng panlabas na anyo ng pagpapasakop, ang kalooban ni Teresita ay punuo ng isang nakakangilong katahimikan. Isang katahimikang nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan sa likod ng bahay, kung saan ang anino ng mga puno ay nagbibigay ng kanlungan mula sa mapanuring mga mata ni Doña Salvacion. Isang matandang lalaki ang naghihintay doon, nakatago sa likod ng malalaking paso ng halaman. Si Nardo, ang tapat na dating driver ng pamilya Vergara na tinanggal sa trabaho nang walang anumang separation pay matapos ang maraming taong pagsisilbi. Ma'am Tess, ang tinig ni Nardo ay isang mahinang bulong, puno ng takot, ngunit may kasamang matinding katapatan. Inabot nito ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue, isang USB drive. Ito na po ang hiniling nyo. Hindi ko na po kayang sikmurain ang naririnig ko sa tuwing isinasakay ko sila sa sasakyan bago ako tinanggal. Kailangan nyo itong pakinggan. Salamat, Mang Nardo. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang tulong nyo. Ang sagot ni Teresita ay sinamahan ng isang mahigpit na hawak sa munting kagamitan. Tila ba ito ang kaisa-isang armas na meron siya laban sa isang dambuhala. Nang makabalik si Teresita sa kanyang maliit at masikip na silid, maingat niyang isinara ang pinto at inilak ito. Gamit ang kanyang lumang laptop na matagal na niyang hindi nagagamit, isinalpak niya ang USB. Ang munting liwanag mula sa monitor ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga tinig mula sa mga speaker. Ang boses ni Jared at ni Lisbeth ay malinaw. Tila ba nasa loob lamang sila ng silid. Hayaan mo na mamatay ang matanda, Jared. Ang boses ni Lisbeth ay puno ng kawalan ng puso. Tila ba ang buhay ng isang tao ay isang mantsa lamang na kailangang burahin. Pabigat lang yan sa plano natin. Mas mabilis nating makukuha ang lupa at ang insurance kung mawawala na siya. Bakit mo pa ba pinahihirapan ang sarili mo na asikasuhin ang mga bayarin sa ospital? Tama ka, mahal ko. Ang sagot ni Jared ay sinamahan ng isang malamig na halakhak na nagpangatog sa buong pagkatao ni Teresita. Masyado kasing madrama itong si Teresita. Akala niya naman ay mahal ko pa siya. Ginagamit ko lang siya para hindi mahalata ng bangko ang mga galaw natin. Kapag namatay na ang nanay niya, itatapon ko na rin siya sa kalsada. Wala siyang kwenta. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat na nagdudulot ng isang pakiramdam na gusto niyang isuka ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi ito ang sakit ng isang babaeng pinagtaksilan. Ito ang puot ng isang anak na ang kaisa-isang mahal sa buhay ay pinaplano ng kitili ng mga taong itinuring niyang pamilya. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang imahe ng kanyang inang nakaratay sa ospital, ang mga kamay nito na wala ng lakas, ngunit puno ng pagmamahal, ay malinaw na rumeshistro sa kanyang isipan. Ang mga taong ito ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang karangalan, nagnanakaw din sila ng pagkakataon para mabuhay ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na idinial ang numero ng ospital. Hello? Nurse? Kamusta po si Nanay Pacing? Ang boses niya ay nanginginig, puno ng desperasyon. Pakisuyo po, huwag niyo siyang iiwan. Kahit anong mangyari, huwag kayong tatanggap ng anumang utos mula kay Jared Vergara o kahit kanino sa pamilyang ito.
Ako lamang po ang may karapatang magdesisyon para sa nanay ko. Nang marinig ang katiyakang ligtas ang kanyang ina sa ilalim ng pangangalaga ng mga espesyalista, dahan-dahang ibinaba ni Teresita ang telepono. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagpapasakop, ay ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hibla ng pag-ibig o awa na natitira sa kanyang puso para kay Jared ay tuluyan ng naging abo. Muli niyang binuksan ang mensahe para kay Attorney Miguel. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay may kasamang sumpa. Attorney, narinig ko na ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa pera o ari-arian. Balak nilang hayaang mamatay ang nanay ko para sa kanilang pansariling interes. Oras na para sunugin ang kaharian nila. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong puwang para sa awa. Gusto ko silang panooring mabuwal hanggang sa huling hibla ng kanilang yabang. Ipinadala niya ang mensahe at pinanood ang munting icon na nagpapakitang matagumpay itong naihatid. Sa labas, ang hangin ay muling lumakas na nagpapagalaw sa mga kurtina ng kanyang silid na tila mga multo ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na natatakot si Teresita. Ang dilim sa paligid ay naging kanyang kaibigan, isang tabing na magtatago sa kanyang mga susunod na hakbang. Habang nakatitig sa monitor, naririnig pa rin niya ang paulit-ulit na halakhak ni Jared sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang bawat tawa ng kanyang asawa ay tila isang barya na idinaragdag niya sa pambayad para sa huling hantungan ng dangal ng mga Bergara. Kailan mo ba matatanto, Jared, na ang babaeng tinawagan mong walang kwenta ang siya mismong hahatak sa'yo pababa sa impyernong ikaw rin ang gumawa? Ang tanong na ito ay huling narinig sa katahimikan ng silid bago tuluyang pinatay ni Teresita ang ilaw, handa nang harapin ang bukas na hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, isang kakaibang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nilalaman nito ay tila isang babala na magpapabago muli sa takbo ng kanyang mga plano. Isang lihim na hindi alam ni Miguel at lalong hindi alam ni Jared. Tila isang walang katapusang parusa ang bawat araw na lumilipas sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay hindi nagdadala ng liwanag, kundi karagdagang pasakit. Para kay Teresita, nakaluhod siya sa malamig na sahig ng malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig na may matapang na kemikal habang pilit na kinukuskos ang bawat ukit sa mga tiles. Inihahanda ni Doña Salvacion ang bahay para sa isang malaking pagtitipon, isang selebrasyon ng kanilang pagbabalat kayo sa gitna ng nagbabadyang pagbagsak. Teresita, bilisan mo ang pagkuskos. Gusto ko, kapag dumaan ang mga bisita mamaya, makikita nila ang kanilang mga mukha sa kintab ng sahig na ito. At huwag kang tatayo riyan hanggat hindi tapos ang lahat ng kwarto. Ang boses ni Doña Salvacion ay pumapailan lang mula sa itaas ng hagdan, puno ng pagmamataas, na tila ba ang kanyang pagkatao ay nakadepende sa rangya ng paligid. Opo, Mama. Ang sagot ni Teresita ay maikli at mahinahon. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagrereklamo. Ngunit sa likod ng kanyang mapayapang mukha, ang bawat kuskos ng basahan sa sahig ay tila isang pagbibilang ng mga huling sandali ng kapangyarihan ng matanda. Alam ni Teresita ang bawat bitak sa pundasyon ng bahay na ito, pati na ang mga lihim na itinatago ni Jared sa kanyang mga dokumento sa opisina. Habang naglilinis sa malapit sa library, hindi sinasadyang nakita ni Teresita si Jared na may kausap sa telepono. Ang kanyang asawa ay may hawak na ilang papeles na may mga pekeng pirma, selyo at mga pangako ng mataas na interes para sa mga investor na darating sa gabi ng fiesta. Isang malaking panlilinlang ang inihahanda nito upang makakuha ng pera at mabayaran ang mga utang na unti-unti nang sumasakal sa kanila.
Lihim na kinuha ni Teresita ang kanyang sariling cellphone at sinimulang i-record ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa, ang bawat detalye ng kanyang planong pagnanakaw. Pagkalipas ng ilang oras, sa ilalim ng dahilan na kailangang bumili ng mga kagamitan para sa kusina, nakalabas si Teresita ng mansyon, ngunit hindi sa palengke ang kanyang tungo. Sumakay siya sa isang pribadong sasakyan na naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsada na nagdala sa kanya sa isang penthouse sa gitna ng lungsod, ang kuta ng TL Holdings. Sa loob ng tahimik at maringal na silid, rumehistro ang isang pambihirang transformasyon. Hubad na ang kupas na apron at ang amoy ng panlinis. Pinalitan ito ng isang eleganteng suit na itim na nagpapakita ng kanyang tunay na awtoridad bilang may-ari ng bilyong halaga ng yaman. Nakaupo si Attorney Miguel sa tapat ng mesa, naghihintay ng may pambihirang paggalang sa kanyang mga mata. Nakahanda na ang lahat, Ma'am Teresita. Ang bawat pautang na kinuha ni Jared sa mga private lenders ay nasa ilalim na ng ating kontrol. Ang kailangan na lang natin ay ang huling pirma niya sa gabi ng pagtitipon. Ang boses ni Miguel ay matatag, ngunit may bahid ng paghanga habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Salamat, Miguel. Pagod na ako sa pagtatago, pero alam kong kailangan nating tapusin ito ng tama. Ang boses ni Teresita ay puno ng bigat ng 7 taong pagtitiis. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod, ngunit nagliliyab sa determinasyon. Dahil sa sunod-sunod na araw ng pagtatrabaho bilang katulong sa mansyon at bilang CEO sa gabi, hindi na napigilan ni Teresita ang antok. Habang sinusuri ni Miguel ang mga huling ulat ng bangko, dahan-dahang sumandal si Teresita sa malambot na upuan hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng mahimbing na tulog. Ang kanyang mukha, na laging pilit na pinapatigas sa harap ng mga bergara, ay ngayon ay nagpapakita ng isang pambihirang kahinaan at kapayapaan. Napansin ni Miguel ang marahang pagbabataas ng balikat ni Teresita. Tumayo siya nang walang anumang nililikhang tunog at dahan-dahang lumapit. Kinuha niya ang kanyang suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ng babae. Tila ba ayaw niyang mabasag ang munting katahimikan na tinatamasa nito. Marahang napaungol si Teresita sa kanyang panaginip. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mahinang salita. Nay! Naramdaman ni Miguel ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang babaeng ito, na may kakayahang bumili ng isang buong korporasyon, ay naghahanap pa rin ng kalinga ng isang ina sa kanyang pagtulog. Hinaplos ni Miguel ang hangin, malapit sa mukha ni Teresita, isang ugnayang puno ng pagmamahal na hindi kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, hindi na lamang ito tungkol sa batas o sa pera. Pangako ni Miguel sa kanyang sarili na poprotektahan niya ang pusong ito hanggang sa huli. Ngunit sa labas ng penthouse, si Lisbeth ay kasalukuyang nasa loob ng isang sasakyan, naghihintay sa tapat ng gusali. Nakita niya ang pamilyar na bulto ni Miguel na laging umaaligid sa kanilang mga ari-arian. Ang kanyang hinala ay nagsisimula nang mabuo sa isang mapanganib na ideya. Kung si Miguel ang abogado ng TL Holdings, sino ang tunay na nagpapatakbo nito? Nagmamadaling bumalik si Teresita sa mansyon bago pa man magising ang lahat mula sa kanilang siesta. Ngunit pagkapasok niya sa pintuan ng kusina, sumalubong sa kanya ang madilim na mukha ni Jared. Nakatayo ito sa gitna ng silid, may hawak na isang piraso ng tela, ang mamahaling panyo na hindi sinasadyang naiwan ni Teresita sa kanyang bag. Saan mo nakuha ito, Teresita? Ang boses ni Jared ay tila isang babala ng paparating na bagyo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Hindi ito kagamitan ng isang katulong. Sino ang nakikita mo sa labas na nagbibigay sa iyo ng ganito? Nanlamig ang buong pagkatao ni Teresita. Ang tunog ng mga hakbang ni Jared na papalapit sa kanya ay tila bawat tibok ng orasan patungo sa kanyang kapahamakan. Ang lihim na iningatan niya nang matagal ay tila nakataya na sa isang maliit na piraso ng tela. Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi nasisira ang perang ipinambili niya para sa kanyang kalayaan?
Nakatitig si Jared sa mamahaling panyo na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang dahan-dahang lumalapit kay Teresita. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang babala ng panganib. Isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Teresita na tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis na isinilid ni Teresita ang kanyang cellphone sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinapatigas ang kanyang anyo. Saan mo nakuha ang mamahaling telang ito, Teresita? Hindi ito basta-bastang gamit. Alam ko ang presyo ng ganitong klaseng sutla. Ang boses ni Jared ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Mabilis na lumuhod si Teresita sa harap ng maliit na altar sa sulok ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop at ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit. Pinunasan ko lang po yan sa labas. Baka naiwan ng isa sa mga bisita niyo kagabi. Ipinagdarasal ko lang po ang kaligtasan niyo, Jared. Ipinagdarasal ko na sana ay maging maayos ang lahat sa pamilyang ito. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong, puno ng pagkukunwari na tila ba siya ay isang babaeng nawawala na sa katinuan. Dahil sa sobrang debosyon, napatawa ng malakas si Jared, isang tunog na puno ng pangungutya at pandidiri. Napaka-imposible mo talaga, Teresita. Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin na ililigtas ka ng mga dasal mo? Napakabobo mo talaga. Akala ko naman ay may itinatago ka na. Iyon pala ay basura pa rin ang laman ng utak mo. Itinapon ni Jared ang panyo sa mukha ni Teresita bago ito marahas na tumalikod at lumabas ng kusina. Nang masiguro niyang wala na ang asawa, dahan-dahang iminulat ni Teresita ang kanyang mga mata. Wala na ang bakas ng pagdarasal, tanging isang malamig at matalas na paningin ang natira. Tumayo siya ng tuwid, pinagpagan ang kanyang apron at kinuha ang panyo. Sa loob-loob niya nagpapasalamat siya sa pagiging mababaw ni Jared, isang katangiang magiging mitya ng sarili nitong kapahamakan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, bit-bit ni Jared ang isang sobrang naglalaman ng titulo ng lupa ni Nanay Pacing. Ang titulong inakala niyang tunay, ngunit isa palang mahusay na replika na inihanda ni Miguel. Pumasok siya sa isang madilim at amoy sigarilyong opisina ng isang kilalang loan shark. Hindi niya alam na ang taong kaharap niya ay matagal nang binayaran ni Miguel upang pasunurin si Jared sa kanilang patibong. Kailangan ko ng 10 milyong piso ngayon din. Ito ang collateral, isang malawak na lupain sa probinsya. Ang boses ni Jared ay puno ng desperasyon at kasakiman. Mabilis na inaprobahan ng loan, isang hakbang na tila pagpirma na rin ni Jared sa sarili niyang hatol. Habang nangyayari ito, si Lisbeth naman ay kasalukuyang nasa loob ng kanyang opisina. Abalang-abala sa pagkopya ng isang disenyo ng proyekto na hindi sa kanya. Plano niyang ipakita ito sa gabi ng pagtitipon bilang kanyang sariling gawa upang makuha ang tiwala ng mga dayuhang investor. Hindi niya napansin na mula sa malayo, isang maliit na kamera ang nakatutok sa bawat galaw niya, na pinatatakbo ng mga tauhan ni Teresita. Pagbalik ni Teresita sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakangilong eksena sa sala. Nakatayo si Doña Salvacion sa harap ng batang katulong na si Rosa. Ang matandang babae ay galit na galit dahil lamang sa isang nabasag na mamahaling florera. Itinaas ni Doña Salvacion ang kanyang kamay, handang sampalin ang umiiyak na bata. Walang imik na humarang si Teresita. Ang sampal na dapat ay para kay Rosa ay tumama sa pisngi ni Teresita nang may pambihirang lakas. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ramdam ni Teresita ang matinding init at sakit sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang titig ni Teresita ay hindi na katulad ng dati. Ito ay isang titig na puno ng isang nakakatakot na awtoridad at lamig. Na tila ba ang buong pagkatao ni Doña Salvacion ay dahan-dahang kinakain ng isang malaking anino.
Bahagyang napaatras ang matandang babae, ang kanyang kamay ay nanginginig, habang nakahawak sa sariling dibdib. Tila nakakita siya ng isang multo sa mukha ng kanyang manugang. Tama na po, Mama. Ako na po ang maglilinis nito. Ang boses ni Teresita ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila may kasamang babala na hindi maipaliwanag. Yumuko siya upang tulungan si Rosa, habang si Doña Salvacion ay mabilis na umakyat sa itaas, tila tumatakas mula sa isang bagay na kinatatakutan niya. Nang sumapit ang hapon, nagtungo si Teresita sa huling pagkakataon sa opisina ni Miguel bago ang malaking gabi. Nakatayo si Miguel sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nang makita niya ang bakas ng sampal sa pisngi ni Teresita, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang panga ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit para sa gumawa nito at malalim na awa para sa babaeng nasa harap niya. Sino ang gumawa nito sa iyo, Teresita? Ang boses ni Miguel ay mababa, ngunit puno ng panganib. Hayaan mo na, Miguel. Malapit na itong matapos. Ang mahalaga ay ang mga dokumentong ito. Ang sagot ni Teresita ay puno ng pagtitimpi. Inilatag ni Miguel ang huling ulat. Lahat ng utang ni Jared, ang mortgage ng mansyon, at maging ang mga ari-ariang nakapangalan kay Doña Salvacion ay formal na nang nakapangalan sa TL Holdings. Sa madaling salita, si Teresita na ang may-ari ng bawat pako at semento ng bahay na tinitirhan niya. Bukod sa hustisya, Teresita, gusto ko ring malaman mo na pagkatapos nito, hindi mo na kailangang dumanas ng kahit anong sakit. Ang boses ni Miguel ay lumambot. Ang kanyang hinlalaki ay marahang dumampi sa namamagang pisngi ni Teresita. Isang ugnayang puno ng pangako na higit pa sa pagiging magkasama sa negosyo. Naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang ginhawa. Ang sakit sa kanyang pisngi ay tila naglaho ng maramdaman ang kalinga ni Miguel. Napapikit siya. Ninanamnam ang munting sandali ng kapayapaan bago ang malaking bagyo bukas. Attorney, bukas sa harap ng lahat ng bisita nila, gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang lupang tinatapakan nila ay hindi na sa kanila. Gusto kong makita ang pagbagsak ng bawat pangarap na itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Nang lumabas si Teresita sa gusali, ang hangin sa gabi ay tila may dalang pahiwatig ng pagbabago. Ngunit sa likod ng isang poste, sa kabilang kalsada, nakatayo si Lisbeth. Kitang-kita ng dalaga ang paglabas ni Teresita mula sa opisina ni Miguel at ang paraan ng pagtingin ng abogado rito mula sa bintana. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lisbeth. Akala mo ba ay ikaw lang ang may sikreto, Teresita? Ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala kang babalikang dignidad sa harap ng asawa mo. Ang bulong ni Lisbeth ay tila isang sumpa na sumama sa hangin na naghahanda para sa isang madugong labanan ng dangal at yaman sa susunod na araw. Ang buong sala ng Mansyong Vergara ay nababalot ng isang mapanlinlang na kasayahan. Ang matunog na pagtatama ng mga kristal na baso ay tila isang himig ng tagumpay para kina Jared, Lisbeth at Doña Salvacion. Naroon sila sa gitna ng karangyaan, nagdiriwang ng maaga para sa isang bukas na inakala nilang magdadala sa kanila sa rurok ng kapangyarihan. Ang bango ng mamahaling alak ay humahalo sa usok ng sigarilyo ni Jared, habang ang kanilang mga halakhak ay tila mga latigo na pumupunit sa katahimikan ng gabi. Cheers to our new life, Jared! Ang boses ni Lisbeth ay puno ng kagalakan habang nakasandal sa balikat ng asawa ni Teresita. Bukod sa malaking pera na makukuha natin mula sa mga investor bukas, I want that woman out of here immediately. Masyado nang nakakasira ng mood ang pagmumukha niya rito sa bahay. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang sagot ni Jared ay sinamahan ng isang malamig na ngiti. Pagkatapos ng pirmahan bukas, wala na siyang rason para manatili rito. Itatapon ko siya sa kalsada na parang basang-basahan. At ang lupa ng nanay niya, it will be our golden ticket.
Hindi man lang niya alam na matagal na siyang talo. Sa kabilang dako, malayo sa ingay at liwanag ng sala, naroon si Teresita sa loob ng madilim at masikip na bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bintana kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Nakaupo siya sa isang lumang silya sa harap ng isang malaking kahon na ipinadala ni Miguel ng palihim kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at ang sikat ng buwan ay tumama sa isang tela na tila gawa sa mga bituin. Isang itim na gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Simpleng ngunit nagpapahiwatig ng isang pambihirang kapangyarihan. Napansin ni Teresita ang isang maliit na piraso ng papel na nakalakip sa loob ng box. Ang sulat kamay ay pamilyar sa kanya, maayos, matatag, at puno ng respeto. Para sa tunay na reyna, ang nakasulat sa munting liham. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Teresita ang isang pambihirang init sa kanyang mga pisngi at ang kanyang mga mata ay nagagalit sa luha na hindi nanggagaling sa pighati. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Miguel. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Attorney, natanggap ko na ang regalo mo. Bakit mo ito ginagawa? Ang boses ni Teresita ay mahina, parang isang bulong na ayaw magpahuli sa hangin. Dahil ang kabutihan mo ay hindi dapat maging kahinaan mo. Teresita, ang sagot ni Miguel ay puno ng kapanatagan. Gusto kong makita nila bukas ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng bawat pako at semento ng bahay na yan. Huwag kang matakot. Handa na ang lahat. Bukas, ikaw na ang magiging bagyo na tatapos sa kanilang tagtuyot. Salamat, Miguel. Ang mga salitang yon ay sapat na upang magbigay ng lakas kay Teresita na hindi niya akalaing mayroon siya. Sa sandaling iyon, ang ugnayan nila ay higit pa sa pagiging magkasama sa negosyo. Ito ay isang pangako ng proteksyon na matagal na niyang hinahanap. Nang sumapit ang umaga, ang mansyon ay naging isang malaking entablado ng pagmamadali. Ang mga tauhan ay pabalik-balik sa pag-aayos ng mga bulaklak, paglalatag ng pulang carpet, at paghahanda ng pinakamamahal po na puti. Si Teresita, suot muli ang kanyang kupas na apron at ang maskara ng pagiging katulong, ay abala sa paglilinis ng mga bintana. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang marahang paghahanda sa isang malaking pagtatanghal. Dumaan si Lisbeth sa kanyang tabi. Sinadyang dambahin ang paa ni Teresita gamit ang kanyang matulis na takong. Ang sakit ay gumapang sa binti ni Teresita, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Tumingin lamang siya ng diretso sa salamin, pinagmamasdan ang sariling refleksyon na tila isang estranghero. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok, Teresita. Ayaw kong may makitang alikabok ang mga VIP guests ko mamaya. At kapag nagsimula na ang party, magtago ka sa kusina. Hindi ka bagay sa harap ng mga taong may mataas na antas. Ang panlalait ni Lisbeth ay tila isang himig na wala nang talab sa pandinig ni Teresita. Opo, ma'am. Ang sagot ni Teresita ay maikli, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay naroon ang isang lihim na kislap na tila isang babala ng paparating na unos. Eksaktong tanghalian, nang ang lahat ay abala sa pagbibihis at pag-aayos, lalong-lalo na si Doña Salvacion na abala sa kanyang alahas, dahan-dahang kinuha ni Teresita ang kanyang maliit na bag na gawa sa nilon. Sa loob nito ay ang kanyang lumang cellphone at ang susi sa kanyang bagong buhay. Lumakad siya patungo sa pintuan sa likod. Hindi lumilingon sa bahay na naging kulungan niya sa mahabang panahon. Nakaalis siya nang walang sinumang nakapansin. Sumakay siya sa isang naghihintay na sasakyan sa kanto, isang itim na kotse na tila isang anino sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Habang lumalayo ang sasakyan, pinagmasdan ni Teresita ang mansyon sa huling pagkakataon mula sa rearview mirror. Ang bawat sentimetro ng bahay na yon ay tila dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin.
kasabay ng paglaki ng kanyang dusing na dahan-dahang napapalitan ng isang pambihirang ningning. Nakarating ang sasakyan sa isang sikat na hotel kung saan naghihintay ang mga tauhan ni Miguel upang ayusin siya. Sa loob ng silid, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga mamahaling gamit. Ngunit ang atensyon ni Teresita ay nakatuon lamang sa kanyang sariling mukha sa salamin. Ang pagod at pait ay dahan-dahang nabubura ng mga dalubhasang kamay na nagpapakita ng isang kagandahang matagal ng itinago ng kahirapan at pang-aapi. Habang nangyayari ito sa hotel, nagsisimula na ang pagdating ng mga makapangyarihang panauhin sa Mansyong Vergara. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga bisita ay pumupuno sa hangin. Si Doña Salvacion ay nakatayo sa gitna ng bintana, tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ngunit sa gitna ng karamihan, may isang kulang. Ang babaeng inakala nilang nakakulong sa kusina ay wala na sa kanyang pwesto. Nasaan si Teresita? Bakit wala siya rito para magsilbi ng mga inumin? Ang tanong ni Doña Salvacion ay nagsimulang magdulot ng isang munting kaba sa kanyang dibdib. Isang kakaibang katahimikan ang nagsisimulang gumapang mula sa kusina patungo sa sala, isang katahimikang tila nagbabadya na ang entabladong itinayo nila ay may mga pundasyong nagsisimula ng gumuho sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang bawat sulok ng Mansyong Vergara ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituin na nakakulong sa loob ng kristal. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng masasarap na putahe ay humahalo sa halimuyak ng mga dayuhang pabango ng mga panauhing kabilang sa mataas na lipunan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Salvacion na tila isang reyna sa gitna ng kanyang nasasakupan. Suot ang kanyang pinakamamahal na alahas na kumikinang sa bawat paggalaw ng kanyang katawan. Kasabayan nito ang mapagmalaking nangiti ni Jared habang ipinapakita sa kanyang mga investor ang peking titulo ng lupa na inakala nilang susi sa kanilang muling pagbangon mula sa utang. Ladies and gentlemen, tonight is not just a celebration of a successful business venture, but also the start of a new era for the Vergara family. Ang boses ni Jared ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng tiwala sa sarili at kasakiman. Nanatili sa tabi niya si Lisbeth, na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan, habang ang mga tao ay nagpapalakpakan sa isang tagumpay na nakatuntong lamang sa mga kasinungalingan. Wala sa kanilang nakapansin na ang bawat tawa nila ay tila isang marahang hakbang patungo sa isang malalim na bangin. Sa gitna ng kasiyahan, ang dambuhalang pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang pasabi. Ang liwanag mula sa labas ay panandaliang bumasag sa ayos ng mga anino sa loob ng silid. Isang lalaking matikas at nakasuot ng itim na suit ang pumasok. Kasunod ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na uniforme na tila mga bantay ng isang mahalagang lihim. Si Attorney Miguel Santibanez ay naglakad ng may pambihirang awtoridad. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na tiles ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong paligid. Attorney Miguel, you finally made it! Ang boses ni Jared ay puno ng kagalakan habang mabilis itong lumapit upang makipagkamay sa abogado. Akala namin ay hindi mo na mapapaunlakan ang aming imbitasyon. Maraming salamat sa pagdating, attorney. Ikaw ang hinihintay naming saksing magpapatunay sa aming bagong proyekto. Ngunit hindi tinanggap ni Miguel ang kamay ni Jared. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na anumang emosyon, kundi isang matalas na paningin na tila naghihiwa sa bawat kasinungalingan ng lalaking nasa harap niya. Ang pilit ng ngiti sa mga labi ni Jared ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang munting kaba na nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ako naparito upang maging saksi sa inyong selebrasyon, Mr. Vergara. Ang tinig ni Miguel ay mababang ngunit sapat na upang marinig ng lahat na nagdulot ng isang nakakangilong katahimikan sa buong mansyon. Naparito ako
Bilang legal na kinatawan ng TL Holdings, nagsimulang magkaroon ng bulungan sa mga panauhin. Si Doña Salvacion ay lumapit ng may pagtataka at inis. Ano ang ibig mong sabihin, attorney? Kami ang kliyente mo. At anong kinalaman ng TL Holdings sa gabing ito? Dahan-dahang inilabas ni Miguel ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Mula ngayong gabi, ang pamilya Vergara ay wala ng hawak na anumang kapangyarihan sa mansyong ito. Ang TL Holdings ay opisyal nang binili ang lahat ng inyong mga utang sa bangko at sa mga private lenders. Kasama rito ang mortgage ng mansyong ito, ang inyong mga sasakyan, at ang lahat ng lupang ginamit nyo bilang collateral. Sa madaling salita, ang pamilya Vergara ay kasalukuyan ng nakatira sa ari-arian na pag-aari na ng aking kliyente. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Doña Salvacion. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang mamahaling kwintas. Si Jared naman ay napasandal sa mesa, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. That's impossible. Paano nangyaring yan? Sinong may-ari ng TL Holdings? I want to talk to him right now. Siguradong may pagkakamali rito, attorney. Nanatiling kalmado si Miguel. Walang pagkakamali rito, Mr. Vergara. Lahat ng dokumento ay legal at pirmado at tungkol sa inyong kahilingan na makausap ang chairperson ng aming korporasyon. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang marahang paghatak sa tali na nakapulupot sa leeg ng pamilya Vergara. Dahan-dahang humakbang si Miguel patungo sa gitna ng sala, pinagtapat ang kanyang paningin sa malaking pintuan na muling dahan-dahang bumubukas. Ang lahat ng mata ay nakatunghay sa pinto. Ang bawat hininga ay tila pinipigil sa gitna ng matinding kuryosidad at takot. Ang bawat tibok ng puso ni Jared ay tila naririnig sa buong silid, kasabay ng paglitaw ng isang anino na puno ng pambihirang ningning at kapangyarihan. Nandito na po siya. Ang huling pangungusap ni Miguel ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng kaharian ng mga Vergara. Isang pares ng mamahaling sapatos na itim ang unang tumapak sa loob ng bulwagan. Kasunod ang dahan-dahang paglitaw ng isang babaeng suot ang isang itim na gown na tila hinalaw sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang mukha ay rumiper sa ilalim ng mga chandelier, isang mukhang pamilyar sa lahat, ngunit may taglay na awtoridad na kailanman ay hindi nila inakalang matatagpuan sa kanya. Nanigas ang buong pagkatao ni Jared habang ang mga labi ni Doña Salvacion ay dahan-dahang nanginig sa matinding gulat na hinaluan ng takot. Sa gitna ng karangyaan, ang dating asawang kanilang inapi ay nakatayo ngayon bilang ang bagong may-ari ng kanilang bawat pangarap. Ang bawat paghakbang ni Teresita sa gitna ng malawak na bulwagan ay tila isang ritmong nagpapatahimik sa bawat bulungan ng mga panauhin. Ang kanyang itim na gown ay dahan-dahang sumasayad sa makintab na tiles, habang ang liwanag mula sa mga chandelier ay nagbibigay ng pambihirang ningning sa kanyang mukha na dati ay tanging bakas ng pagod at dusa ang makikita. Hindi siya ang Teresitang kilala nila na nakayuko at laging may hawak na basahan. Siya ay isang babaeng tila muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling pighati. Nanigas ang buong pagkatao ni Jared. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nanginig hanggang sa halos matapon ang laman nitong alak. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka at takot. Tila hindi mapaniwalaan na ang reynang nasa harap niya ay ang asawang ilang oras lang ang nakalilipas ay inalipusta niya sa kusina. Si Doña Salvacion naman ay napakapit sa braso ng isang upuan. Ang kanyang mukha ay naging maputla na tila isang telang nawalan ng kulay. Teresita? Anong kabaliwan ito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? At bakit ka narito sa gitna ng mga bisita ko? Lumayas ka rito ngayon din at bumalik ka sa kusina kung saan ka nararapat. Ang sigaw ni Doña Salvacion ay puno ng pait at desperasyon. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad sa harap ng mga makapangyarihang tao. Ngunit hindi natinag si Teresita. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa entablado. Ang kanyang paningin
ay diretso lamang kay attorney Miguel na naghihintay sa kanya ng may pambihirang paggalang. Inabot ni Miguel ang kanyang kamay upang tulungan si Teresita na umakyat. Isang simpleng kilos na nagpatunay sa lahat kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa silid na yon. Ladies and gentlemen, nais ko pong formal na ipakilala sa inyo ang chairperson at ang nag-iisang may-ari ng TL Holdings. Ang boses ni Miguel ay matatag at malinaw. Tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, Ma'am Teresita Llorente. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani. Ang bawat hininga ni Jared ay tila naririnig sa buong silid. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, hindi ito maaari. Attorney, nagbibiro ka ba? Ang babaeng yan, isang inutil na asawa na walang alam kundi magluto at maglaba. Paano siya magiging may-ari ng isang malaking kumpanya? Ang boses ni Jared ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Ngumiti si Teresita. Isang ngiting hindi nanggagaling sa katuwaan, kundi sa isang mapait na tagumpay. Dahan-dahan siyang lumingon sa malaking screen sa likuran niya. Sa isang hudyat ni Miguel, ang screen ay nagpakita ng mga dokumentong legal, ang marriage contract nila ni Jared, ang mortgage ng mansyong ito, at ang bawat piraso ng utang na nakapangalan na ngayon ni Kuwang sa kanya. Hindi lang pera ang binili ko sa inyo, Jared. Ang boses ni Teresita ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang patalim na tumatagos sa puso ng kanyang asawa. Binili ko ang bawat kasinungalingan niyo. Binili ko ang bawat pagkakataong inapi niyo ako at ang nanay ko. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Lumitaw ang isang video at maririnig ang isang malinaw na pag-uusap. Ito ang lihim na recording na nakuha ni Nardo. Ang usapan ni Jared at Lisbeth tungkol sa pagpapabaya kay Nanay Pacing sa ospital upang makuha ang insurance at ang lupa. Ang bawat mura at halakhak ni Jared sa video ay tila mga sampal na nararamdaman ng lahat ng panauhin sa loob ng bulwagan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng may pandidiri. Ang ilan ay mabilis na nag-iwas ng tingin, habang ang iba ay nagsimulang lumabas ng mansyon. Nagkagulo ang pamilya Vergara. Si Lisbeth ay pilit na nagtatago sa likod ni Jared. Ngunit bago pa man siya makakilos, 2 pulis na nakasuot ng formal na uniforme ang lumapit sa kanya. Miss Lisbeth Ramirez, meron kaming warrant of arrest para sa inyo. Dahil sa falsification of public documents at pakikipagsabwatan sa luwadaw ng pamilya Vergara. Ang bawat kilos ng mga pulis ay tila isang marahas na paggising sa pangarap ni Lisbeth. Gumalaw ang kabilang bahagi ng bulwagan habang pinapanood ng lahat ang paghila kay Lisbeth palabas. Si Doña Salvacion naman ay tila nawalan na ng lakas. Napaupo siya sa sahig habang ang kanyang mga alahas ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg. Jared, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ang hikbi ng matandang babae ay puno ng takot. Wala na ang bakas ng pagiging mapagmataas. Lumapit si Teresita sa harap ni Jared. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ni Jared ang init ng galit na matagal na itinago ng kanyang asawa. Tiningnan ni Teresita ang lalaking minahal niya ng 7 taon. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dignidad. Wala siyang nakitang anuman, kundi isang taong tila, isang basyong wala ng laman. May 1 oras kayo upang lisanin ang bahay na ito. Ang bawat gamit na binili, gamit ang pera ng TL Holdings, ay maiiwan dito. Ang boses ni Teresita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karangyaan ng mga Vergara. Wala kayong dadalhin, kundi ang mga damit na suot nyo ngayon at ang kahihiyang ina ninyo sa inyong sariling kasakiman. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod pagkatapos bigkasin ang mga salitang iyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila pagod na pagod sa mahabang laban. Ramdam niya ang patuloy na pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, ang luha ay hindi na nanggagaling sa sakit.
Ito ay ang luha ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na mula sa isang madilim na bilangguan. Tumingin si Teresita sa kisame ng mansyon. Pinagmamasdan ang huling silahis ng liwanag mula sa mga chandelier bago dahan-dahang naglaho ang lahat sa kanyang paningin. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya magpapatuloy, kundi kung ang kapayapaang nakuha niya ay sapat na ba upang gamutin ang mga sugat na habang buhay nang nakatatak sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang lumuhod si Jared sa paanan ni Teresita. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang laylayan ng gown ng kanyang asawa. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, isang anyo ng pagsisisi na tila ba nanggagaling lamang sa takot na mawala ang lahat ng karangyaan at hindi sa tunay na pagmamahal. Ang bawat hikbi ni Jared ay tila isang marahang paghingi ng tawad sa gitna ng isang gumuhong kastilyo. Teresita, asawa ko, patawarin mo ako. Nabulag lang ako ng ambisyon, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Isipin mo ang 7 taon nating pagsasama. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Pakiusap. Ang boses ni Jared ay basag, puno ng desperasyon, na tila isang taong nalulunod na pilit kumakapit sa huling hibla ng dayami. Tiningnan siya ni Teresita nang may pambihirang lamig. Ang bawat salita ni Jared ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang halaga. Dinukot ni Teresita mula sa kanyang maliit na bag ang isang sobrang naglalaman ng mga papeles ng leon. Nang walang anumang pag-aalinlangan, binitiwan niya ang mga papel sa harap ni Jared. Ang dahan-dahang pagbagsak ng mga puting pahina sa sahig ay tila isang marahang hatol na nagtatapos sa bawat sumpa at pangakong kailanman ay hindi tinupad. Wala nang natitira sa 7 taon na yon, Jared. Tinapos mo ang lahat sa sandaling pinlano mong hayaang mamatay ang nanay ko. Ang boses ni Teresita ay mahinahon, ngunit ang bawat pantig ay tila may kasamang bigat ng isang bundok. Huwag mong gamitin ang salitang mahal sa harap ko dahil hindi mo alam ang tunay na kahulugan nito. Pipirmahan mo ang mga papel na yan o hahayaan kong ang batas ang tuluyang sumira sa iyo. Sa kabilang dako ng sala, si Doña Salvacion ay tila nawala na sa sariling katinuan. Yakap-yakap niya ang isang dambuhalang florera na gawa sa kristal habang ang kanyang mga mata ay ligaw na nagmamasid sa bawat sulok ng mansyong unti-unti nang kinukuha sa kanya. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga mabigat na pasanin na nagpapababa sa kanyang balikat sa bawat segundong lumilipas. Hindi ito maaari. Akin ang bahay na ito. Ako ang naghari rito sa loob ng maraming taon. Ang sigaw ng matandang babae ay puno ng pait, isang huling ungol ng isang reynang nawalan ng trono. Ngunit nang dumating ang mga tauhan ng bangko upang simulan ang pag-imbentaryo ng mga kagamitan, napagtanto ni Doña Salvacion na wala na siyang kakampi. Maging ang kanyang mga tinatawag na kaibigan ay mabilis na nagsialis, iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Samantala, si Lisbeth ay pilit na nanlalaban habang inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang magandang mukha ay punit-punit na sa tindi ng galit at takot. Sinisisi niya si Jared, sinisumpa ang pamilyang inakala niyang magdadala sa kanya sa yaman. Ang kanilang pagtatalo sa harap ng mga awtoridad ay tila isang marahas na pagpapakita ng tunay na kalikasan ng kanilang relasyon, isang ugnayang nakabase lamang sa interes at kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Teresita ang batang katulong na si Rosa na nakatayo sa isang sulok, nanginginig sa takot habang nakayakap sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Teresita at hinawakan ang kamay ng bata. Ang init ng palad ni Teresita ay tila isang munting liwanag para kay Rosa. Huwag kang matakot, Rosa. Hindi ka na masasaktan dito. Inabot ni Teresita ang isang makapal na sobre na naglalaman ng sapat na halaga para sa pag-aaral ng bata at para sa bagong simula ng pamilya nito. Gamitin mo ito para makapagtapos ka.
Huwag mong hayaang tapakan ka ng kahit sino dahil lamang sa kahirapan. Ang munting ng ngiti ni Rosa ay tila isang munting tagumpay para sa puso ni Teresita. Dahan-dahang lumabas si Teresita ng mansyon. Sa huling pagkakataon, tumigil siya sa tapat ng gate at pinanood ang paglalagay ng malaking karatula na nagsasabing "For sale" sa harap ng bahay. Ang bawat letra sa karatula ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Wala siyang nararamdamang kagalakan sa pagbagsak ng mga bergara. Tanging isang malalim na paghinga ng maluwag ang lumabas sa kanyang mga labi. Muli ay bumuhos ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ay tila isang basbas na naguhugas sa lahat ng sakit at dumi ng nakaraan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Miguel. Hawak ang isang malaking itim na payong. Ma'am Teresita. Ang tinig ni Miguel ay tila isang marahang musika sa pandinig ni Teresita. Lumapit ang abogado at itinaas ang payong upang kanlungin siya mula sa ulan. Ang pambihirang pag-iingat ni Miguel na hindi siya mabasa ay nagpadama kay Teresita ng isang kakaibang seguridad. Sa ilalim ng payong na yon, ang distansya nila ay naging sapat na upang marinig ang mahinang pagtibok ng kanilang mga puso sa gitna ng katahimikan ng gabi. Salamat, Miguel, sa lahat. Ang bulong ni Teresita ay puno ng katapatan. Tutulungan kita sa paglipat, Teresita. Handa na ang lahat para sa bagong simula niyo ng nanay mo. Ang pangako ni Miguel ay sinamahan ng isang marahang paghawak sa siko ni Teresita upang alalayan itong sumakay sa sasakyan. Ang simpleng ugnayan ng kanilang mga balat ay nag-iwan ng isang init na tila hindi kayang pawiin ng kahit anong lamig ng panahon. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, pinagmasdan ni Teresita ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga barya ng kahihiyan, tanging ang pag-asa para sa isang tahimik na bukas ang natira. Ang mansyong Bergara ay unti-unting naglaho sa dilim, kasama ang lahat ng pait at luha na kailanman ay hindi na muling babalik sa kanyang buhay. Ang tanging nananatili sa kanyang isipan ay ang imahe ng kanyang ina na naghihintay sa kanya at ang presensya ng lalaking naging gabay niya sa gitna ng kawalan. Lumipas ang 3 taon na tila isang marahang agos ng ilog na dahan-dahang naguhugas sa mga pilat ng nakaraan sa pampang ng isang tahimik na dalampasigan kung saan ang asul na langit ay tila humahalik sa malawak na karagatan. Matatagpuan ang isang maliit na bahay na gawa sa mapuputing bato at kahoy. Dito, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot o sa ingay ng panlalait, kundi sa halimuyak ng sariwang hangin at sa marahang paghampas ng mga alon sa pampasig ng buhangin. Nakatira rito si Nanay Pacing, na ngayon ay masigla nang nakaupo sa kanyang silya sa beranda. Bagaman may bahagyang limitasyon pa rin ang kanyang pagkilos, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa kagalakan habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na kanyang itinanim. Ang bawat tawa ng kanyang ina ay tila isang himig ng langit na nagpapahiwatig na ang lahat ng dusa ay natapos na sa wakas. Sa loob ng silid, nakaupo si Teresita sa harap ng isang mesa, binabasa ang isang sulat na kapapadala lamang mula sa kulungan. Ito ay mula kay Jared. Sa loob ng 3 taon, hindi mabilang na mga liham ng paghingi ng tawad ang ipinadala nito. Puno ng mga pangakong magbabago at mga pagsisisi sa bawat pagkakamaling nagawa. Marahan na kinuha ni Teresita ang isang posporo at sinindihan ang dulo ng papel. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang bawat salita ng kanyang dating asawa hanggang sa maging abo ang lahat ng ito sa loob ng isang maliit na lalagyan. Hindi siya naghiganti dahil sa galit, kundi dahil sa katarungan. Pinatawad na ni Teresita si Jared, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang magtira ng kahit anong puwang para sa poot sa loob ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala,
kundi para sa kalayaan ng biktima. Wala na siyang nararamdamang anumang emosyon para sa pamilya, Vergara, maging sa kanyang biyenang si Doña Salvacion na balita niya ay namumuhay na ngayon. Sa hirap at pangungutya ng mga taong dati ay nauto nito. Para kay Teresita, sila ay mga anino na lamang ng isang panaginip na matagal na niyang kinalimutan. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nabalik ang diwa ni Teresita nang marinig niya ang tunog ng sasakyang huminto sa labas ng kanilang bakuran. Isang matangkad na lalaki ang lumabas. Bit-bit ang ilang supot ng mga sariwang prutas at isang maliit na kumpol ng mga bulaklak na ligaw. Si Miguel. Hindi na lamang siya ang abogado ni Teresita. Sa loob ng 3 taon ng pagtulong sa mga biktima ng pang-aapi sa pamamagitan ng kanilang itinatag na pundasyon, ang ugnayan nila ay dahan-dahang namukadkad na tila isang halaman sa ilalim ng maingat na pag-aalaga. Lumapit si Miguel kay Teresita at inilapag ang mga gamit sa mesa. Walang imik na hinawakan ni Miguel ang kamay ni Teresita. Ang init ng kanilang mga palad na magkadaop ay sapat na upang maiparamdam ang isang pangakong walang hanggan. Kumusta ang araw mo, Teresita? Ang tanong ni Miguel ay puno ng lambing. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babaeng iniligtas niya at sa bandang huli ay nagligtas din sa kanyang sariling kalungkutan. Napakaayos, Miguel. Payapa ang lahat. Ang sagot ni Teresita ay sinamahan ng isang matamis at tunay na ngiti. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel habang pinagmamasdan nila ang huling silahis ng liwanag sa abot tanaw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Teresita na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bilyong halaga ng pera sa bangko o sa laki ng isang mansyon. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng isang pusong buo, malaya, at may kakayahang muling magtiwala sa gitna ng mga basag na alaala. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga sugat ay dahan-dahan nang naghihilom. At ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang regalong handa niyang buksan araw-araw. Ang bawat barya ng kahihiyan ay naging bawat butil ng karunungan. Ang bawat luha ay naging bawat patak ng ulan na nagpalago sa kanyang bagong buhay. At habang dahan-dahang lumulubog ang araw, alam ni Teresita na sa bawat dapit hapon ay may laging naghihintay na isang mas maliwanag at mas masayang bukas.